Panalangin po natin sila. Okay? So dapo po tayo ngayon sa aklat ng awit 40. Okay? Psalm chapter 40 po tayo. Nandiyan na po kayo. We will study verse number 4. Mapalad ang taong sa Panginoon ay nagtitiwala at hindi lumalapit sa mga mapagmataas o sumasamba sa mga Diyos-Diyosa. Pagpalain po ng Diyos ang ating binasang mga talata, ang ating binasang talata. Ang salitang blessed po ay isang salita na napakadalas banggitin sa banal na kasulatan. Ang salitang blessed po ay isang salita na hitik sa mabubuting bagay. Kasi ang ibig pong sabihin ng mapalad o blessed, ang ibig pong sabihin yan, madalas na isalin na happy. Ang mga taong pinagpala ay mga masasayang tao. Hindi yan mga tao na puno ang laman ng isip ay puro lamang problema. Ang ibig pong sabihin ng salitang blessed ay wellness. Pag sinabing ikaw ay blessed, you are well, ikaw ay mabuti. Maayos ang iyong kalagayan. Ang salitang blessed po, ang ibig din pong ang isang kalakip na kahulugan ng salitang blessed ay masagana. Magkarugtong po yan eh. Prosperity. Hindi naman po masama ang prosperity, pinasama lamang ng mga prosperity preachers. Pero bahagi, ayon nga sa Proverbs 11, ang pagpapala ng Diyos ay nagpapayaman. Kaya yan pong salitang blessed, yung blessings na sinasabi ng Bible, yan po dapat ang maranasan ng bawat mananampalataya. Yan po dapat ang asamin natin. Pero sino po ba ang pinagpapala ng atin pong Panginoong Diyos? Alam po ninyo, so many times I have corrected myself when I would just pray, Lord, bless your people. Does God bless us for no apparent reasons? Ang Diyos po ba nagpapala ng walang dahilan? Ang Diyos po ba magbibigay ng mabuting bagay sa atin kasi gusto lang natin? Alam niyo po, ang ating Diyos is a God of reason. Is a God of purpose. Is a God of principles. Hindi ho po pwede yung kanyang mga prinsipyo sa Biblia ay kanyang lalapagin. No, it will not happen. Alam po ninyo, pag pinag-aaralan ko po ang life of Christ sa Matthew, Mark, Luke, and John, what really amazes me is the fact that every step of the way, every temptation, every challenge, every work na nangyayari, mababasa po ninyo lagi as it is written. The scriptures say it. Alam nyo ang halimbawa, I'll just give you an example. Noon pong ang ating Panginoon ay inaresto, at ito pong si Apostol Pedro ay humugot ng kanyang tabak at tinaga ang tenga ni Malchus na alipin ng saserdote. Pinagalitan ng Panginoon si Peter. At sinabi niya, ang nabubuhay sa tabak din mamamatay. At kanyang kinorek si Peter. Kaya niyang humingi ng libu-libong anghel sa Ama. Pero ang wika niya, paano matutupad ang kasulatan? Ang kasulatan ay dapat pong matupad. Hindi ho po pwede na labagin ang ating Panginoon. Gusto siyang gawing hari in John chapter 6. Bakit siya tumanggi?
because that is not yet God's plan. Now let me just go back. Every one of us would like to be blessed. But we need to see the reason why God would bless His people. Dapat po makita natin ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagpapala. At narito po, isa sa dahilan, itong sinabi ho rito sa aklat ng Awit, Kabanatang 40, sabi dito, mapalad ang taong sa Panginoon nagtitiwala. Gusto nating pagpalain tayo ng Panginoon, magtiwala tayo sa Diyos. At sa Diyos lamang tayo magtiwala. Kasi meron hong mga tao na hindi naman talaga sila solid na nagtitiwala sa Panginoon. Pansinin po ninyo yung sumunod at hindi lumalapit sa mga mapagmataas. Alam niyo mga kasama, pag ang isang tao palalo na ang kanyang sarili, ang kanyang binibida na siya'y magaling, huwag kang magtiwala sa taong yun, magtiwala ka lang sa Panginoon. Kasi ganito po mga kapatid sino ang iyong pupurihin pagdating na ikay nagtagumpay? Ang sagot dyan, kung sino ang iyong pinagkatiwalaan. Kung kanino ka nagtiwala. For example, nagtiwala ako sa isang tao. Pag nagtagumpay tayo, pupurihin ko yung taong yun. Itataas ko yung taong yun. Kaya dapat alam natin kung saan tayo nagtitiwala. Alam niyo, isang kinakatakot ko sa ating mga kapatid ganito. Noong wala pang pera, nagpe-prayer meeting Kung wala pang trabaho, nagpe-prayer meeting, dumudulog sa Diyos. Nung magkapera na, yan ang dapat nating bantayan. Ang sabi po sa Psalm 62, when riches increase, set not your heart upon them. Psalm 62 po yan. Pag ang salapi dumami, huwag mong italaga ang iyong puso. Huwag mong ituon ang iyong puso sa kayamanan. We should trust in the living God who gives us riches to enjoy. Huwag mo nating, pag pinagpala tayo ng Panginoon, never transfer your trust from the God who gave you riches to the riches which is just a blessing of God. Kaya mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon, hindi lumalapit sa mga mapagmataas o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa araw na ito, let's walk by faith. And to walk by faith means to walk according to the promises, according to the Word of God. That's walking by faith. Na lumalakad tayo ayon sa mga salita ng ating Panginoon. Let's walk by faith. Mapalad po tayo. Mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon. Hindi nagtitiwala sa tao, hindi nagtitiwala sa sarili, kundi sa Panginoon po lamang. Huwag po natin kalimutan anong ibig sabihin ng pagpapala at kung paano tayo pagpapalain ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat sa inyong mga salita. Ito pong Psalm 40 verse 4 ay huwag po sanang malimutan ng mga kapatid ang kahalagahan po nito. Tulungan niyo po kaming lumakad sa pananampalataya. Tulungan niyo po kami na panghawakan ang iyong mga pangako. Pagpalain niyo ang bawat isa sa amin. Siya po lahat ng kapurihan at kalawalatian. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aming dalangin. Amen. Now, Pastor Ting, good morning po. Magandang umaga, Pastor Laudi. Magandang umaga, Claro. Morning po. Brother